Dominant Protector. Credit to the author. 4,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Patay. Si Terence at ang Moldite ay sabay na nagulat. Kahit na ang dragon ng 5 kasamaan ay nasa yugto na ng pagbuo ng lupa, kaya ang 5 lasong dragon, ang Panginoon nito, ay dapat na mas malakas pa. Ang isang napakagandang espiritong hayop sa ganoong antas ay hindi maaaring mamatay kung gugustuhin nito, lalo pa ang patayin ng mga tao. Paanong bigla itong namatay? Isang araw, ang espesyal na pagpapadala ng boses ng Spirit Beast Clan ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan ng buong Southern Island. Sinabi nila na ilang taon na silang nawala ng ugnayan ni Elder Asher Dragon. Kahit ngayon, wala pang balita mula sa kanya. Ngayong ang bagong hari ng mga Spirit Beast ay humalili sa trono, ang posisyon ng nakatatandang Asher Dragon, na kanyang kanang kamay, ay natural na hindi maaaring humawak ng bagong pwesto. Ang Asher Dragon Elder ay may minimum na kinakailangan para sa aplikasyon, na ang espiritu ng Dragon Clan ay dapat nasa splitting stage o mas mataas. Sinabi ng dragon ng 5 demonyo mula sa simula. Entablado ng pagkawasak ng dagat. Nagulat si Terence, ito ay isang bagong kaharian na hindi niya alam. Sa itaas ng yugto ng paghahati ng lupa ay ang yugto ng paghahati ng dagat. Kung gusto mong maging isang nangungunang elder ng angkan ng espiritong hayop, ang lakas ng yugto ng paghahati ng dagat ay ang pangunahing threshold. Kung hindi, imposibleng sugpuin ang napakaraming mapanghimagsik at makapangyarihang mga espiritong hayop. Kahit na may prestihiyo ang angkan ng dragon, hindi ito sapat. Kahit na ang mga espiritong clan ay hindi kayang makipagkita sa kanila ng mag-isa. Angkan. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. Nakikita ko. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Sinusubukan niyang alamin kung gaano kalakas ang bagay na ito sa tuktok nito, mula sa profound hanggang sa pagbukas ng bundok hanggang sa pagbukas ng lupa, halos nahulaan niya ang lahat. Ngayon, nagkaroon siya ng magaspang na ideya. Ito ay malamang na nabasag ng dagat. O kahit sa itaas niyan. Ang iniisip pa lang ay nakakatakot na. So, ang iyong master, ang 5 Poison Serpent Dragon, ay sasali sa pagpili ng bagong Asher Dragon Elder. Ang malagim na bagay ay lumingon sa dragon ng 5 demonyo at nagtanong sa mahinang tono. Tama. Qualified ang master ko. Bagamat hindi siya masyadong nagpapakita, hindi siya ganap na malinis ang puso at walang pagnanasa. May ambisyon pa rin siya. Sa pagkakataong ito, may pagkakataon siyang maging bagong elder ng Asher Dragon, kaya natural na hindi niya ito pakakawalan. At saka, sa lakas niya, masasabing malaki ang tsansa niya na maging bagong elder ng Asher Dragon. Sabi ng dragon ng 5 demonyo na may nagbabagang tingin. Bagaman hindi ko pa nakita ang 5 lasong ahas na dragon na ito, na may makapangyarihang likas na talento ng lahat ng 5 elemento, mahirap para sa mga ordinaryong espiritong hayop na maging kalaban nito. Kahit na nasa parehong antas ito, mas malaki ang tsansa nitong manalo. Nagkomento ang nakakatakot na bagay. Tumango si Terence. Kung sinabi man ng multo, nangangahulugan ito na ang 5 lasong dragon ay may lakas para maging bagong elder. Tinanong niya, ano ang nangyari pagkatapos nito? Baka may espiritong hayop mula sa angkan ng dragon na mas malakas kaysa sa iyong Panginoon. Hindi ko ginawa, tiyak na umiling ang dragon ng 5 demonyo. Hindi. Nandoon ka ba noong selection? Tanong ni Terence, nalilito. Wala ako sa eksena. Sa lakas ko noon, kung lalabas ako, madali akong maging pagkain ng ibang spirit beast. Not to mention that at the realm of the splitting stage, they have already reached the acme of perfection in fighting each other. Kung wala silang sapat na lakas, hindi man lang nila ito makikita. Sa halip, madali silang mabigla sa akin. Ang pagpili. Umiling ang dragon ng 5 kasamaan. Kung gayon, kumusta ang iyong Panginoon? Hindi natuloy ni Terence. Kung ang 5 Poison Dragon ay talagang ganoon kalakas, tiyak na marami pa itong makikita kaysa sa nakita. Sinabi sa akin ng aking amo ang lahat ng ito pagkatapos niyang makatakas.
Siya ay may sapat na kumpiyansa upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng bagong Azure Dragon Elder, ngunit hindi niya inaasahan na ang Vermilion Bird Elder na namuno sa usaping ito ay nakapili na ng isang kandidato. Ang tinatawag na public selection ay isang formalidad lamang. Sa kasamaang palad, kahit na ang kandidato na kanilang napagdesisyonan sa loob ay napakalakas, ang aking Panginoon, na lumabas ng wala sa oras, bilang isang master ng Vermilion, ay mas maganda pa rin ang resulta ng Vermilion na ibon. Ang aking Panginoon ay nahuli at nasugatan ng husto. Buong lakas siyang tumakas pabalik sa 5 lason. Ang dragon ng 5 demonyo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, dahil nakatakas ito pabalik dito, kahit ang Vermilion Bird ay dapat walang magawa laban dito. Paano ito namatay? Biglang nagtanong ang nakakatakot. Tanging ang mga espiritong hayop na may lahat ng 5 elemento o mga tagapagsaka ng tao ang maaaring makapasok at umalis sa 5 lason na malayang lumubog. Sa ngayon, 3 lang sa kanila ang alam ng Moldita, ang 5 lasong dragon, ang 5 demonyong dragon, at si Terence. Maliban sa kanila, kahit gaano pa kalakas ang isa, hindi sila makakapasok, hindi pa banggitin ang Vermilion Bird. Kahit na siya ay walang magawa kapag siya ay nasa kanyang tuktok, kaya ito ay isang natural na kanlungan. Sa teorya, hanggat maaari siyang makatakas pabalik, walang paraan upang makatakas siya. Kahit gaano kalakas ang Vermilion Bird, wala siyang magawa sa kanya. Bagamat halos hindi na makatakas ang aking amo, nasugatan na siya ng husto at nasa dulo na ng kanyang lubad. Lumalala ang kanyang mga sugat, at hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili ng mag-isa. Gayunpaman, ang Vermilion Bird ay may mga tao na nakaistasyon doon, kaya imposible para sa kanya na makatakas at makahanap ng tulong. Sa huli, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at puwersahang ilipat sa akin ang lahat ng lakas ng kanyang lakas. Tapos na ito para sa. Nang sabihin ito ng dragon ng 5 demonyo, hindi napigilan ng dignified Earth Opening Stage Super Existence na mamula ang kanyang mga mata at lumuha. Bagaman ito ay isang mabangis at makapangyarihang espiritong hayop, ito ay mas sentimental kaysa sa mga ordinaryong tao. Para dito, ang 5 Poison Dragon ay hindi lamang isang master, kundi isang mapagmahal na ama. Iyon lang ang init na naramdaman nito mula nang dumating sa Sky Class Island, lalo na noong itinaya nito ang kanyang buhay upang ibigay ang lahat ng lakas nito dito. Kahit ang sarili nitong anak ay hindi mas mahusay kaysa dito. Hindi madaling lumuha ang mga lalaki. Ang dragon ng 5 kasamaan ay hindi alam kung ano ang mga luha mula nang ipanganak, ngunit ang pagkamatay ng 5 makamandag na ahas na dragon ay nakatikim ng luha sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi nakaimik si Terence. Hindi niya akalain na ang 5 lasong dragon ay mamamatay dahil dito. Hindi niya namamalayan si Wooking. Malakas ang 5 Poison Dragon, ngunit kung ikukumpara nila, mas malakas pa rin ang dating Azure Dragon. Kung ang 5 lason ay bumaha sa dragon ay pinalitan ng isang multo, maaari pa rin itong mag-transform sa isang primordial spirit form pagkatapos tumakas pabalik sa 5 lason na latian. Ito ay magkakaroon ng higit pa o mas kaunting pagkakataon na magsagawa ng isang pagbabalik sa hinaharap at hindi mamamatay ng ganito. Siyempre, ang kakayahan ng demonyong ito na lumalaban sa langit ay marahil ang nag-iisa sa mundo, at walang pangalawa. Pagkatapos ng lahat, umiral ang primordial spirit sa katawan. Kapag ang katawan ay nawasak, gaano man kalakas ang primordial spirit, ito ay magiging isang puno na walang pinanggagalingan. Sa huli, maaari lamang itong mamatay ng paunti-unti, at hindi ito maaaring magpatuloy na umiral tulad ng demonyong bagay na ito. Ang 5 Poison Serpent Dragon ay parehong aking guro at aking ama. Ang Vermilion Bird Bloodsea at ako ay may hindi mapagkakasunduang alitan. Balang araw, tiyak na maghihiganti ako. Patayin ito at ayalay sa espiritu ng aking Panginoon sa langit. Ang dragon ng 5 demonyo ay umungal ng buong lakas, ang kanyang mga mata ay bumubuga ng apoy. 4,572. Ang matigas na masamang enerhiya ay bumuhos sa kanyang katawan ng walang anumang pagpipigil, na naging sanhi ng pag-akyat ng buong 5 lason. Si Terence, na nasa malapit, ay halos magtamo ng panloob na pinsala mula sa pagkabigla.
Sa kabutihang palad, ang kanyang lakas ay tumaas kamakailan, kung hindi, siya ay namatay mula sa aksidenteng pinsala na dulot ng nabalisa na dragon ng 5 kasamaan. Mamatay na sana siya ng may hinaing. Ginawa talaga ng bastos na Vermilion Bird na yon. Kapag nabawi ko na ang lakas ko, ako ang unang magwawasak nito. Nagngangalit din ang demonyong nilalang sa galit. Bilang dating Azure Dragon, siya ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng Dragon Tribe. Ngayong narinig niya na ang isang mahalagang miyembro ng Dragon Tribe ay namatay sa kamay ng Vermilion Bird, wala siyang ibang hinangad kundi ang labanan ang Vermilion Bird hanggang kamatayan. Ang dragon ng 5 demonyo ay nalubog pa rin sa kalungkutan at galit noong una. Matapos marinig ang mga salita ng malagim na bagay, bigla siyang natigilan. Pinalaki niya ang malagim na bagay na may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Naghinala na siya sa pagkakakilanlan ng malagim na bagay mula pa noong una. Mula sa paraan ng pagsasalita nito, maaari pa nitong harapin ang Vermilion Bird sa pinakamataas na estado nito. Dapat itong magkaroon ng isang malakas na background. Fifth Fiend, kilala mo ba kung sino ako? Ang malagim na bagay ay biglang sinabi sa dragon ng 5 demonyo. Ikaw. Hindi ba isa ka lang primordial spirit mula sa mortal world? Ang dragon ng 5 kasamaan ay hindi naiwasang magtanong ng may pagtataka. Isang primordial spirit mula sa mortal world. Sa tingin mo ba sa secular na mundo, kung saan ang spiritual chi ay sobrang manipis, magkakaroon ng isang primordial spirit ng walang dahilan? Ang malagim na bagay ay napaawang ang labi at bumaantong hininga bago inihayag ang pagkakakilanlan nito. To tell you the truth, ako ang Azure Dragon Elder na nawala ng maraming taon. Ikaw ang Elder ng Azure Dragon. Paano ito naging posible? Kung gayon bakit ka nasa ganitong estado? Nagulat ang dragon ng 5 kasamaan nang marinig niya ito. Kahit na ang kanyang amo, ang 5 lason na dragon, ay hindi naging Elder ng Azure Dragon. Bagamat may dahilan para dito, naramdaman niya na ang nakaraang Azure Dragon ay tiyak na isang napakapangangilabot na top-notch spiritual beast. Paano siya magkakaroon ng sirang primordial spirit? I can't explain it in a few words. Sa madaling salita, napunta ako sa ganitong estado dahil gusto kong lisanin ang mortal na mundo. Mahihirapan lang ako sa huling hininga ko. Kung hindi, paano ko pahihintulutan ang bastos na Vermilion Bird na iyon na maging napaka-unscrupulous? Ngumiti ng mapait ang nakakatakot na bagay. Ang dragon ng 5 demonyo ay lubos na nabigla. Puno ng hindi paniniwala ang pares ng malalaking tansong mata nito habang sinusukat nito ang makamulto na bagay. Bagamat kaunting salita lang ang sinabi nito, sapat na ang panloob na impormasyong nabunyag para matuno ito sandali. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang dragon ng 5 kasamaan ay biglang nagpatira pa sa lupa at sumaludo sa karumaldumal na bagay sa paraang natatangi sa angkan ng dragon. Ang dragon ng 5 kasamaan ay bumabati sa Senior Azure Dragon. Kung ito ay ibang tao, ang dragon ng 5 demonyo ay tiyak na hindi maniniwala dito ng ganoon kadali dahil lamang sa ilang salita. Gayunpaman, dahil nakipag-usap ito sa taong ito sa secular na mundo noon, at dahil din sa naramdaman nito ang bakas ng panggigipit ng nakatatanda mula sa sarili nitong uri mula sa malagim na bagay na ito. Sa huling pagkakataon sa secular na mundo, dahil sa mababang lakas nito, alam lang ng dragon ng 5 kasamaan na ang kabilang partido ay isang pag-iral na mas mataas sa sarili nito. Maliban doon, wala itong alam tungkol sa anumang bagay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nasa yugto na ng pagbuo ng lupa. Sa di kalayuan, kitang-kita nito ang mahinang bakas ng aura ng sinaunang primitive dragon clan mula sa katawan ng aswang. Kahit kanina lang galit ay kinilig. Mayroon lamang isang paliwanag para dito kahit na ang taong nasa harap nito ay hindi ang elder ng Azure Dragon, dapat silang mga senior na may mahusay na karanasan. Dahil senior siya sa Dragon Clan, natural na kapanipaniwala ang mga salita ng multo. At saka, hindi na kailangang magsinungaling sa kanya ang multo tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay walang kabuluhan. Ang dragon ng 5 kasamaan ay hindi talaga susunod sa utos ng dating Azure Dragon Elder. Sa karamihan, siya ay magiging mas magalang. Bumangon ka na. Hindi na ako si Elder Azure Dragon. Kung tawagin mo akong Senior Azure Dragon, iisipin ng iba na kasabwat ka ng Vermilion Bird.
Maaari mo akong tawaging Senior Ghost tulad ni Terence. Tumawa ang multo. Oo, Senior Ghost. Mabilis na binago ng Dragon of Five Evils ang kanyang mga salita at tumingin kay Terence, nagtanong, nagtataka ako kung bakit kayo napunta sa lugar na ito. Isa akong espiritong hayop na may 5 elemento, kaya maliwanag na ipinadala ako sa 5 lason na ito. Ngunit paano ka, isang taong magsasaka, nahulog dito? Baka hindi ka talaga tao, kundi isang espiritong hayop. Nang marinig ang ligaw na hula ng Dragon of Five Evils, si Terence, na hindi nakaimik sa una, ay biglang tumawa at sinabing, nasa Earth Formation stage ka na ngayon. Hindi mo ba masasabi kung tao ako o espiritong hayop? Nakikita ko ito noong una, ngunit hindi ba ang senior na multo na ito? Marahil ay gumamit siya ng ilang espesyal na paraan upang ganap na hindi makita ng mga tao ang bakas ng iyong espiritong hayop. Sabi ng dragon ng 5 demonyo habang umiiling. Bagamat isa lamang itong sirang primordial spirit, makikitang lubos pa rin itong nagtitiwala sa makamulto na bagay na ito, ang dating Asher Dragon. Sige, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ng may katiyakan at katiyakan na ako ay isang tao. Tumawa si Terence at umiling. Natarante pa rin ang Dragon of Five Evils, kaya nagpaliwanag siya, ang dahilan kung bakit ako nahulog dito ay talagang dahil hinabol ako ng isang evil cultivator expert na nagngangalang West Mountain Old Sect. Wala akong choice kundi tumakas dito. Dito lang siya hindi naglakas loob na habulin ako. Kung sa ibang lugar, pinatay na niya ako ng 1,000 beses. Matandang sekta sa West Mountain. Napakalakas ba ng ereheng practitioner na ito? Casual na tanong ng dragon ng 5 demonyo. Bagamat hindi sila may kukumpara sa mga nilalang na tulad niya, ang lakas ni Terence ay hindi mahina sa kanyang paningin. Not to mention, he had the help of that damn thing. Hindi siya mahuhuli ng normal master sa ganoong mahirap na posisyon. It's a big shot of evil cultivators at the beginning of the mountain. Wala siya sayo, pero napakahirap niya para sa akin. Ilang buwan na ako dito, pero hindi pa rin sumusuko ang lalaking iyon. Nagpapadala pa rin siya ng mga tao doon para subaybayan ako. Once na umakyat ako, malalaman niya agad, kaya natrap ako dito. Huminto si Terence, nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa dragon, nga pala, kung lalabas ako at papatayin ang dalawang especially iyan na iyon, tiyak na susugurin ang matandang sekta sa West Mountain sa unang pagkakataon. Hindi mo ba ako matutulungang tanggalin siya? Isa lang siyang heretic practitioner sa simula ng bundok, kaya dapat maging piraso ng cake para sa iyo, tama? Siyempre. Ano ang bullsh asterisk masamang magsasaka big shot? Kung maglakas loob siyang kumilos ng mabangis sa harap ko, sasampalin ko siya hanggang mamatay at iinom kasama niya. Mayabang na sabi ng dragon ng 5 kasamaan. Ito ay talagang hindi isang malaking bagay. Sa kasalukuyang lakas ng yugto ng pagbuo ng lupa, tiyak na ilang minuto lang ang haharapin ng isang lumang sekta sa West Mountain. Sige, aakyat ako at papatayin ko ang 2 bastos na iyon, sina Yandel at Xian. May mga dati pa akong hinanakit sa kanila. Kapag namatay na sila, tiyak na darating ang sekta ng West Mountain. Ipauubaya ko sa iyo ang iba. Nagpa siya si Terence. Sa kanyang pagkatao, hindi siya manggugulo sa iba, ngunit sa pagkakataong ito, wala na talaga siyang pagpipilian. 4,573. Karaniwan, gaano man kalakas o kakilakilabot ang kabilang partido, maghihintay si Terence hanggang sa maging sapat na ang kanyang lakas upang harapin sila mismo. Gayunpaman, ang matandang sekta sa West Mountain na ito ay sobrang hadlang kaya hindi na siya makabalik sa North Island. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang malapit nang lumipas ang takdang oras. Ngayon na hindi niya inaasahang natagpuan ang dragon ng 5 kasamaan bilang isang malakas na suporta, hindi imposibleng maalis ang lumang sekta ng West Mountain sa pamamagitan ng pagtulong. Sandali lang, ang pagpatay sa matandang sekta ng West Mountain na iyon ay talagang hindi problema para sa akin, ngunit ang dragon ng 5 kasamaan ay nag-alinlangan saglit na may nahihiyang ekspresyon, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan at mahinang nagsabi, ngunit hindi ako nangangahas na umakyat. Ha! Wala kang dare na umakyat. Bakit ganon? Napakurap si Terence.
Hindi mo alam ito, ngunit mula nang makatakas ang aking Panginoon, ang 5 lason na dragon, ang vermilion bird at ang iba pa ay itinoon ang kanilang mga mata sa 5 lason na latian na ito. Natakot sila na hindi mamatay ang aking Panginoon, kaya't espesyal silang nag-set up ng isang monitoring array na natatangi sa Spirit Beast Clan dito. Kapag natukoy ng monitoring array na ito ang pinakamaliit na Dragon Clan aura at ako ay agad na magiging vermilion sa aura ng dragon, at ako ay magkakaroon ng kaguluhan. Walang magawa ang Dragon of Five Evils. Kahit na isa itong supreme existence sa Earth Formation Stage, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nito at ng Vermilion Bird, isang nangungunang elder ng Spirit Beast Clan. Kahit na ang amo nito, ang 5 Poison Flood na dragon, ay hindi ang kalaban ng Vermilion Bird. Kung talagang nag-away sila, masisira ito sa ilang minuto. Naglagay ang Vermilion Bird ng surveillance array dito. Haha, magkapatid tayo sa iisang bangka. Mapait na ngumiti si Terence. Hindi niya inaasahan na ang Vermilion Bird ay magiging kasing ingat ng matandang Sect Master ng West Mountain. Si Terence at ang dragon ng 5 kasamaan, ang isa ay sinusubaybayan ng matandang Sect Master ng West Mountain, at ang isa ay sinusubaybayan ng Vermilion Bird. Pareho silang nasa iisang bangka. Ayon sa aking Panginoon, hindi pa ako nagpakita ng mukha simula nang ako ay na-teleport dito, kaya hindi pa rin alam ng angkan ng espiritu ng hayop ang aking pag-iral. Ang alam lang nila ay ang aking Panginoon, ang 5 lason na dragon. Kaya, bago ako magkaroon ng sapat na lakas upang makapaghiganti sa Vermilion Bird, hindi ko na dapat ibunyag ang aking aura. Maaari lamang akong magtago ng palihim dito at mag-cultivate. Ang dragon ng 5 kasamaan ay tumingin kay Terence na humihingi ng tawad. May intensyon nga itong tulungan si Terence, ngunit kung malaman ito ng Vermilion Bird at mapatay ito, magiging hanggal iyon. Gaano man ito ka-impulsive, hindi magiging katangahan ang gawin iyon. Kung ganoon nga, hayaan mong mabuhay ng kaunti ang matandang halimaw ng sekta ng West Mountain. Marami pang araw ang hinaharap. Mag-iisip ako ng ibang paraan para makaalis dito. Tumango si Terence. Hindi mahalaga kung ito ay isang maliit na pabor, ngunit kung ito ay isang pabor na puminsala sa dragon ng 5 kasamaan, kung gayon hindi niya magagawang mabuhay sa kanyang sarili. Nga pala, bakit gusto kang patayin ng masamang magsasaka na iyon na tinatawag na West Mountain Old Sect? Hindi ka magpapahinga hanggat hindi namatay ang alinman sa amin. Napatay mo ba ang kanyang ama o ang kanyang anak? Tanong ng dragon ng 5 kasamaan. Hindi masyadong malayo. Napatay ko ang 2 sa kanyang mga alagad, at ang isa sa kanila ay tila pamangkin niya, kaya't hinabol niya ako sa buong mundo. Minsan na akong hinabol, ngunit nakatakas ako sa kaloob-loobang bahagi ng katimugang isla at pinalayas siya. Sa pagkakataong ito, binabalak ko na bumalik sa hilagang isla, ngunit ako ay nadiskubre ng 5 na malapit sa akin. Hindi ako naglakas loob na pumasok, kaya pinayagan ako ni Senior na magtago at magtago saglit. Walang magawa si Terence habang nagpapaliwanag. Talagang nasa dulo na siya ngayon na nakilala niya ang isang matigas ang ulo na karibal tulad ng matandang sekta ng West Mountain. Buntong hininga, sayang hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko ngayon, at wala akong maitutulong. Bumantong hininga ang dragon ng 5 demonyo. Ayos lang. Sinong mag-aakala na mapupunta tayo sa ganito kahirap na sitwasyon? Mag-iisip ako ng paraan para makaalis ako. Kinuwayway ni Terence ang kanyang kamay na may ngiti. Ang isang buhay na tao ay hindi mamamatay sa pag-ihi. As long as he put in the effort, he believed na makakahanap siya ng paraan. Ho, hindi man ako makaakyat at tulungan kang patayin ng diretso ang West Mountain Old Sect na iyon, hindi imposible kung gusto ko lang makalabas. Biglang tumawa ang dragon ng 5 demonyo at misteryosong sinabi, hindi mo pa siguro alam, pero hindi lang ang 5 lason na latian ang labasan sa lugar na ito na kinaroroonan natin. May pangalawang labasan ba? Nagulat at natuwa si Terence sa parehong oras. Ang pagpatay sa matandang Sect Master ng West Mountain o hindi ay pangalawa, ngunit kung magkakaroon ng pangalawang labasan para maalis ang pagbabantay ng lumang sekta, magiging maayos ang lahat. Tama. Sa pagkakaalam ko, may pangalawang labasan talaga. Tumango ang Dragon of Five Evils at sumang-ayon, huwag kang pailan lang sa makakapal na aura ng pagpatay ng 5 elemento sa itaas.
Sa katunayan, maraming lugar ang hindi saklaw ng 5 lason na lumubog. Kung aakyat ka pa, makikita mo na ikaw ay lampas sa lupa at hindi ka makakaalis. At umalis ka rito, dapat kang dumaan sa pasukan, ang 5 lason na pinanggalingan mo ay isa lamang sa kanila. Talaga. Ang galing, pakisamahan mo ako para makita. Mabilis na sabi ni Terence. Medyo kulang ang oras hanggang sa deadline ng misyon, ngunit hanggat makakalabas sila, naniniwala si Terence na makakabalik sila sa North Island sa tamang oras. Pagkatapos ng lahat, ang ibon ay isa na ngayong orihinal na infant stage spirit beast, at ang bilis ng paglipad nito ay mas mabilis kaysa noong una silang dumating. Ang matandang sekta ng West Mountain ay tiyak na ilalagay lamang sa gilid ng 5 lason na latian. Hindi niya siguro alam na may napakahiwaga at malawak na espasyo sa ibaba, lalo pa ang pangalawang labasan. Sa makatuwid, hanggat umalis siya sa pangalawang labasan na binanggit ng dragon ng 5 kasamaan, tiyak na magagawa niyang iwaksi ang lumang sekta sa West Mountain at hindi mapapansin. Sige, walang problema na alisin ang matandang sekta ng West Mountain sa pangalawang labasan, ngunit biglang tumigil sa pagsasalita ang dragon ng 5 kasamaan. Ngunit ano? Mabilis na tanong ni Terence. Gayunpaman, ang pangalawang labasan na ito ay hindi tulad ng 5 lason na lumubog dito. Bagamat makapal din itong natatakpan ng pagpatay sa chi ng 5 elemento, siguradong makakalabas ka, ngunit depende ito kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin iyon. Ang dragon ng 5 kasamaan ay tumingin kay Terence at sinabi, "Anong meron? Baka may panganib sa labas." Nanikip ang puso ni Terence, sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan palabas, at ayaw niyang mabuhusan muli ng malamig na tubig. Hindi naman ganoon kadelikado, pero ito ay katulad ng 5 lason na lumubog. May isang monitoring formation na partikular na nakatarget sa aking master. Bagamat wala kang aura ng dragon, hindi ito magiging sanhi ng labis na reaksyon kung aakyat ka, ngunit tiyak na matutuklasan ka. Ipinaliwanag ng dragon ng 5 demonyo. Kahit si Vermilion Bird at ang iba pa ay alam ito. Hindi sila simple. Hindi napigilan ni Terence na mapasigaw. Maging ang multo ay gumugol ng maraming oras at lakas upang imbestigahan ang 5 lason na latian, ngunit maaari lamang siyang gumawa ng magaspang na hula. Ni hindi niya alam na konektado ang espasyong ito sa pangalawang labasan. Hindi niya akalain na malalaman pa ito ni Vermilion Bird at ng iba pa. Malinaw na ang ambisyosong elder na ito ay hindi maaaring maliitin, anuman ang kanyang lakas o kakayahan. 4,574. Sino ang nagtanong sa aking Panginoon na maging isang napakalaking banta sa kanila? Siyempre pababayaan nila ang kanilang bantay, kung hindi, mawawalan sila ng posisyon. Ang dragon ng 5 demonyo ay pumulupot sa kanyang mga labi at sinabi, "Totoo yun, ngunit kahit na mayroong isang surveillance array sa labasan, hindi ito dapat gumawa ng anuman sa akin. Pumasok ako mula sa 5 lason na latian at wala akong nakitang mga espiritong hayop." Sabi ni Terence habang kinurot ang kanyang baba. Hindi nila gagawin, ngunit mahirap sabihin dito. Umiling ang dragon ng 5 demonyo. Bakit? Nagulat si Terence. Iyon ay dahil teritoryo ito ng mga espiritong hayop. Ito ay maituturing na hinterland ng Southern Island. Sabi ng Dragon of 5 Evils. Hindi pa ito umahan mula sa labasan na iyon. Upang maging tumpak, hindi pa ito gumawa ng hakbang mula nang i-teleport ito dito. Gayunpaman, ang 5 lason na dragon ay sinabi sa kanya ng maraming mga bagay na ito noong ito ay nabubuhay pa. Bukod dito, natanggap din ito ang lahat ng lakas ng 5 lason na dragon, na kinabibilangan ng pamana ng primordial spirit at marami sa 5 lason na alaala ng dragon. Oh my! Ang gitnang bahagi ng Southern Island. Paano ako maglalakas loob na pumunta doon? Napa-facepalm si Terence. Ang gitnang bahagi ng katimugang isla ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga magsasaka ng tao, hindi pa banggitin na napansin na siya ng Vermilion Bird. Hihilingin niya ang kamatayan kung siya ay lumitaw sa isang kaina-hinalang lugar. Sa nakaraang 5 lason na latian, maaaring walang mga espiritong hayop na nagbabantay dito dahil ito ay masyadong malayo, ngunit maaaring hindi iyon ang kaso dito.
Ito ang hinterland ng Southern Island ng Spirit Beast Clan. Ang pagpapadala ng ilang makapangyarihang espiritong hayop upang bantayan ito ay isang bagay lamang ng kaginhawahan. Ang ugali ng ibong Vermilion ay halos kapareho ng ugali ng matandang sect master ng West Mountain. Maliban na lang kung may nakita siyang bangkay, hindi siya madaling susuko kahit gaano pa katagal ang lumipas. Tama. Hindi ka na makakabalik ngayon sa Southern Island kahit matalo ka hanggang mamatay. Baka magkaroon ka ng pagkakataon na mabuhay kung kaharap mo ang masamang magsasaka mula sa matandang sekta ng West Mountain, ngunit kung target ka ng Vermilion Bird sa hinterland ng Southern Island, hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Ang demonyong bagay ay hindi sumang-ayon sa Terence na dumaan sa labasan na ito. Alam niya ang kaina-hinalang personalidad ng ibong Vermilion, at kung tataka si Terence sa kaina-hinalang labasan na ito, mahuhuli siya at mawawala ang kanyang espiritu ng walang pag-iisip. Bakit ganon? Medyo delikado para sa isang human cultivator na lumitaw sa hinterland ng Southern Island, pero sa lakas at proteksyon ng Senior Ghost, hindi dapat mahirap para sa iyo na makatakas ng hindi nasaktan, di ba? Ang surveillance formation ay hindi magkakaroon ng gaanong reaksyon sa iyo, kaya hanggat hindi ka nahuhuli ng mga espiritong hayop, malaking problema ito kung kailan dapat lumabas ang mga espiritong hayop. Ang dragon ng 5 demonyo ay hindi napigil ang magtanong ng may pagtataka. Hindi mo alam ang tungkol dito. Matapos akong habulin ng matandang sekta ng West Mountain at tumakas sa South Island, hindi sinasadyang nakapasok ako sa Spirit Beast Meet na inorganisa ng Vermilion Bird at ng iba pa. Pinghihinalaan din ako ng lahat at halos hindi na makatakas. Maya-maya, halos hindi na ako nakatakas gamit ang escape technique na umihi. I guess I'm already on the Spirit of the Southland wanted list of the high. Muli, lalakad ako sa isang bitag. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Siya ay isa lamang hamak na tao, at kahit na matuklasan man na siya ay isang taong magsasaka, tatakas na lamang siya hindi ito sapat upang maging sanhi ng malaking kaguluhan ang Vermilion Bird, ngunit nagkataon na narinig niya ang plano ng Vermilion Bird. Maaari itong masira ang plano kung ito ay nalik, at maaari itong masira ang plano sa kalahati. Kung si Terence ang nasa posisyon ng ibong Vermilion, ilalagay niya siya sa listahan ng mga hinahanap ng walang pag-aalinlangan at papatayin siya. May ganyan talaga. Saka hindi talaga tayo makakaakyat sa exit na yan. Ang dragon ng 5 kasamaan ay muling pinalaki si Terence sa gulat. Hindi niya akalain na nakipag-interact si Terence kay Vermilion Bird noon. Napakaswerte niya talaga na nakatakas siya gamit ang kanyang lakas. Buntong hininga, parang gusto ng langit na manatili ako dito at magbungkal ng ilang sandali. Dahil nandito na ako, kukunin ko na lang ang mga bagay-bagay kung ano sila. Anyway, hindi ako makaalis dahil nakadikit ako sa magkabilang gilid. Let's cultivate it together. We can also keep each other. Dahil walang paraan, maaari lamang tanggapin ni Terence ang katotohanan. Iyon lang yata ang paraan. Tumango ang dragon ng 5 kasamaan. Ito ay nag-iisa sa malawak na espasyo, boring at nalulumbay. Ngayon na mayroon itong isang matandang kaibigan na tulad ni Terence bilang kasama nito, ito ay isang magandang bagay. Nga pala, paano ka kadalasang naglilinang? Biglang tanong ni Terence. Ang kabilang partido ay isang Earth opening stage na Super Spirit Beast, at interesado siya sa tanong na ito. Bukod pa rito, ang dragon ng 5 demonyo ay mayroong lahat ng 5 elemento na katulad niya, kaya maaaring may isang bagay na dapat matutunan. Ako. Kapag nagsasaka ako, natutulog ako. Bago kita nakilala, natutulog pa ako, at mahigit 1 taon akong natulog. Ang sagot ng Dragon of 5 Evils ay nakapagsanay na ang panga ni Terence, what the hell was this? Walang kamalay-malay na lumingon si Terence para tingnan ang espiritong ibon sa tabi niya. Hindi pa niya nakitang nagsasanay ang lalaking ito. Tumalon lang ito at naglalaro, at nakapasok ito mula sa tuktok ng foundation stage hanggang sa kasalukuyang orihinal na yugto ng sanggol. Ang dragon ng 5 kasamaan, sa kabilang banda, ay nasa pagbubukas lamang ng yugto ng lupa. Kulang na lang matulog at gumising para mag-level up.
Kung ang lahat ng espiritong hayop ay katulad ng dalawang ito, tiyak na sila ang paborito ng Diyos. Kung ikukumpara, si Terence mismo, isang practitioner ng tao, ay halos hindi na makapag-level up ng ilang beses wala siyang kabuluhan kumpara sa dalawang ito. Maging si Terence ay ganito, hindi banggitin ang iba pang mga taong nagsasanay lahat sila ay iiyak kung sasabihin pa nila. Sa totoo lang, hindi mo kailangang mainggit. Ang paglilinang sa panaginip ay likas na talento ng karamihan sa mga Dragon Clan Spirit Beasts. Kung tutuusin, ang Dragon Clan ay mahilig matulog. Kung inaasahan mong magbubunga lamang sila kapag gising sila, malamang na hindi sila makakaasenso ng ilang antas kahit na naubos nila ang kanilang sarili hanggang sa mamatay, kung ang dragon na iyon ay matagal nang nawalan ng buhay, kung ang dragon na iyon ay nawalan ng buhay sa buong buhay nila, kung ang dragon na iyon ay nawalan ng buhay sa buong buhay nila. Gaslighting laughed and explained, "Don't forget that I've also recovering in a deep sleep." Bukod dito, natanggap ng ikalimang fiend ang makapangyarihang pamana ng 5 poison flood na dragon. Kung hindi siya makatulog ng matagal, hindi niya ma-digest ang lahat ng lakas niya. Iyan ay katawa-tawa, maaari kang mag-level up sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Kung ang mga taong practitioner na iyon na hindi man lang nakapag-level up pagkatapos uminom ng droga ay narinig ang tungkol dito, malamang na masusuka sila ng dugo. Si Terence ay hindi nakaimik. Hehe, mas madali itong tunog para sa lahi ng dragon, ngunit sa katunayan, may mga pakinabang at kawalan sa bawat isa. Ang paraan ng paglilinang ng dragon race limitasyon. Ang malagim na bagay ay tumawa at hindi napigil ang mapabuntong hininga, ito ay talagang napakakritikal. Huwag isipin na ang average na lakas ng angka ng dragon ay mas mataas kaysa sa mga magsasaka ng tao. Pagdating sa pinakamataas na antas, kadalasang hindi kayang talunin ng pinakamalakas na Dragon Clan ang mga nangungunang master ng sangkatauhan. Ito ay isang kabiguan na tinutukoy ng talento. 4,575. Kaya ganyan. Sa katunayan, ang mga kalamangan at kahinaan ay sumusunod sa isa't isa. Imposibleng makuha ang lahat ng magagandang bagay. Tumango si Terence. Ang pagbukas ng bintana ay nangangahulugan ng pagsasara ng pinto. Kung hindi, ang lahi ng dragon ay maaaring mamuno sa buong Sky Class Island. Kung gayon paano ka naglilinang? Tanong ng dragon ng 5 kasamaan kay Terence. Ako. Kung sa ibang lugar ito, ay absorb ko na lang ang nakapalibot na chi para sa sarili kong gamit, ngunit may ibang paraan dito, at iyon ay ang paggamit ng pagpatay na chi para pinuhin ang aking katawan. Ito ay mas epektibo sa ganitong paraan, ngunit hindi maiwasan ni Terence na umiling sa panghihinayang. Ngunit ano? Tanong ng dragon ng 5 kasamaan. Kung gusto kong gamitin ang layunin ng pagpatay ng 5 elemento, maaari lamang akong tumayo sa mataas na plataporma upang linangin. Gayunpaman, maaari lamang akong makipag-ugnayan sa pinakamahinang layunin ng pagpatay sa 5 elemento sa ibabang antas, na hindi masyadong epektibo para sa akin. Kung makakalapit ako sa gitnang antas at makontak ang mas makapangyarihang layunin ng pagpatay sa 5 elemento, mas magiging mas maganda ang epekto sa akin doon, mas magiging mas maganda ang epekto sa akin doon. Hindi ito mapoprotektahan sa panahon ng proseso ng paglilinang. Walang magawang umiling si Terence. Madali lang iyan. Ang iyong espiritual na ibon ay hindi makayanan ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento, ngunit kaya ko. Dadalhin kita doon upang linangin. Tumawa ang dragon ng 5 kasamaan. Oh, tama. Lumiwanag ang mga mata ni Terence na kalimutan niyang lumipad din ang taong ito, at hindi man lang nagdulot ng banta sa kanya ang layuning pumatay. Sa totoo lang, natatakot siya rito. Napakaganda kung ang mga dragon ng 5 kasamaan ay handang tumulong, ngunit nag-aalangan pa rin si Terence, pero hindi ba iyon makakapagpaantala sa iyong paglilinang? Paglilinang ng aking asno. Sinabi ko sa iyo, sa akin, ang pagtulog ay paglilinang. Mahigit 1 taon na lang akong natulog. Kailangan kong gumising at dahan-daang mabawi ang aking pakiramdam. Ang dragon ng 5 demonyo ay pumulupot sa kanyang mga labi at sinabi. Sa gayon, ang dragon ng 5 kasamaan ay gumamit ng ilang uri ng kakayahan at sinipsip si Terence sa malapad nitong likod ng walang anumang paliwanag.
Pagkatapos ay tumalon ito sa 5 laso na latian sa itaas ng ulo nito at lumutang ng kaunti sa itaas ng ilalim para linangin ni Terence. Gaya ng inaasahan ni Terence, hindi lamang mas malakas ang layunin ng pagpatay dito, ngunit mas marami rin ito. Kaagad nitong ibinalik sa kanya ang estadong kinalalagyan niya noong una siyang magsanay nagbabago ang kanyang katawan bawat segundo at bawat minuto, pagpapabuti ng mabilis. Tuwang-tuwa si Terence. Ang paglilinang ay walang alam na oras, at sa isang kisap mata, isa pang 3 buwan ang lumipas. Lampas na sa deadline para makabalik siya sa North Island. North Island, Chinyan Pavilion, tirahan ni Terence. Bagamat wala rito sina Terence at Minerva, hindi ganap na desyerto ang courtyard. Sa kabaligtaran, ito ay abala sa mga tao. Baron, Kuzel, Randolph, Hernan, at Chengmin ay pawang nakaupo sa isang bilog. Maliban kay Natalie, na may espesyal na katayuan bilang isang maliit na senior sister, naruroon lahat ang grupo ni Terence. Matagal nang wala si Terence sa 3 pavilion, at tila hindi siya nagsisikap na bumuo ng puwersa, ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naging isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Hindi na kailangang banggitin si Baron, siya ay isang taong may maraming karanasan sa Green Cloud Pavilion, at ang mapait na kagalakan ay ang pangatlong master ng pavilion. Sa suporta ni Randolph, ang mga bagong disipulo ng pavilion ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng dalawa, at sila ay natural na binansagan bilang pangkat ni Terence sa sandaling pumasok sila sa pavilion. Si Chengmin at Hernan, sa kabilang banda, ay unti-unting nabuksan ang kanilang mga posisyon sa gitna ng mga panlabas na disipulo gamit ang kanilang superior na lakas. Ang pangkat ni Terence ay lumalakas sa araw-araw, at paminsan-minsan, lahat ay nagtitipon sa patio ni Terence upang bantayan ang isa't isa at palakasin ang kanilang mga koneksyon. Gayunpaman, sa kaibahan sa magandang sitwasyong ito, lahat ng nakaupo sa isang bilog sa sandaling ito ay nakasimangot. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon, at ang kapaligiran ay sobrang madilim. Sabi ko, bakit hindi pa bumabalik si Boss Terence? May nasagasaan ba siyang gulo doon? Sa wakas ay binasag ni Hernan ang katahimikan, halata ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Gaano man kalaki ang sitwasyon, ang isang taong kasing init ng dugo niya ay hindi dapat kumilos ng ganito, ngunit ito ay may kaugnayan kay Terence. Hindi lang siya, hindi maitago ng lahat ng naruroon ang pag-aalala. Tama, kalahating taon na ang nakalipas simula nang maghiwalay kayo ni Junior Brother Linford, Senior Brother Lurie. Kahit gusto mong hulihin ang masamang mangkukulam na si Wabaw, dapat natapos na ang usapin ngayon, bakit wala man lang balita? Sa lakas ni Junior Brother Linford, dapat kaya mong talunin si Wabaw, di ba? Nakasimangot na sabi din ng kawawang senior na kapatid. Kahit na hindi siya kapareha, kaya pa rin ni Boss Terence na protektahan ang sarili niya. Hindi siya isang taong basta na lang magtapon ng buhay na alam niyang hindi siya katapat. Kumpiyansa na sabi ni Randolph. Siya ay may lubos na tiwala kay Terence, at hindi siya naniniwala na si Terence ay mamamatay sa kamay ng isang masamang practitioner tulad ni Wabaw. Sa lakas ni Boss Terence, hindi dapat maging problema si Wabaw mag-isa. Nag-aalala ako na hindi siya pamilyar sa lugar na ito. Kung mapipilitin siya sa iba pang mga alitan upang habulin si Wabaw, mahirap sabihin kung malalagay siya sa gulo. Sabi ni Chengmin sa mahinang boses. Makakatiyak ka tungkol dito. Ang masamang magsasaka na si Wabaw ay pinatay ni Junior Brother Linford. Ito ay isang kilalang katotohanan sa dagat ng South Continent. Inaliw ni Baron ang karamihan. Totoo ba ito? Ang espiritu ng lahat ay agad na umangat, at ang kanilang nagbabagang mga tingin ay bumagsak kay Baron. Talagang totoo. Kanina lang, hiniling ko kay Pavilion Master York na gamitin ang internal information channels ng 3 malalaking pavilion para espesyal na magpadala ng isang tao na mag-imbestiga sa South Continent Sea area. Nagkaroon ng grand meeting ng South Continent Escort Agency doon, at pinatay ni Junior Brother Linford si Wu Baoliang sa publiko sa meeting na ito. Walang duda tungkol dito, pero hindi napigilan ni Luhan ang pag-uusap. Pero ano? Senior Kuya Lurie, bilasan mong sabihin sa akin. Hindi man lang nag-relax ang crowd bago sila nagmadaling nagtanong. Pagkatapos patayin ang bata, lalabas ang matanda.
Kinabukasan daw matapos mapatay si Wabaw, ang kanyang amo, ang matandang sekta sa West Mountain, ay biglang sumulpot sa venue ng pagpupulong at pinangalanan siyang pumatay kay Junior Brother Linford para ipaghiganti ang kanyang alagad. Isa siyang malaking shot ng mga masasamang magsasaka sa opening period. Madilim ang mukha ni Baron. Entablado sa pagbubukas ng bundok. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki at ang iba pa ay lahat sa kawalan. Kahit kailan ay hindi pa nila narinig ang tungkol sa profound stage, lalo pa ang mountain opening stage. Tinutukoy ng lakas ng isang tao ang kanyang paningin. Sa bagay, foundation establishment expert lang sila. Sa itaas ng nascent soul stage ay ang profound stage, at sa itaas ng profound stage ay ang mountain opening stage. Ang paghiral sa level na iyon ay maaaring mangibabaw sa isang lugar ng walang pag-aalinlangan. Kung siya ay ilalagay sa Green Cloud Pavilion ng North Island, kahit na hindi siya ang numero 1, hindi siya malalayo. Bumantong hininga si Baron at ipinaliwanag sa lahat. Huminga ng malalim ang lahat at gulat na napatingin sa isa't isa. Gaano man sila katiwala sa lakas ni Terence, paano siya makakatakas mula sa isang nakakatakot na pag-iral? Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Walang posibilidad na makatakas. 4,576. Ibig sabihin ba ni Junior Brother Linford ay namutla ang mukha ng abang senior na kapatid, at hindi na siya naglakas loob na magpatuloy. Ang mga mukha ng iba ay lalong pangit, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi maitagong sindak at pag-aalinlangan. Imposible. Imposible talaga. Wala akong pakialam kung anong sect opening stage siya, hinding-hindi mamamatay si Boss Terence sa kamay ng isang evil practitioner. Ungol ni Hernan sa mahinang boses na may pulang mata. Naniniwala din ako na si Junior Brother Linford ay tiyak na hindi mamamatay sa kamay ng West Mountain Sect Elder. Sa katunayan, kahit na ang West Mountain Sect Elder ay napupuot sa kanya at hindi makapaghintay na patayin siya, si Junior Brother Linford ay hindi namatay sa kamay ng West Mountain Sect Elder. At least, sa hitsura ng sitwasyon sa Grand Meeting, matagumpay siyang nakatakas. Tumango si Baron sa karamihan. Nakatakas siya. Nang marinig ito, saglit na natigilan ang lahat bago nakahinga ng maluwag. Napatingin sila kay Baron na may halong hinanakit at sinabing, "Senior Kuya Lurie, hindi ba pwedeng sabihin mo na lang lahat sa isang hininga sa susunod? Pinag-alala mo kami at hindi na kaya ng puso namin." Hehe, sige. Ngumiti ng paumanhin si Baron at nagpatuloy, bagaman nakatakas siya, hindi pa rin maganda ang sitwasyon ni Junior Brother Linford. Nang siya ay habulin ng masamang cultivator na Big Shot, ang matandang sekta ng West Mountain, sa totoo lang, ang resulta ay mas malamang kaysa sa hindi. Kung talagang matagumpay siyang makatakas, dapat ay nakabalik na siya ngayon. Pero wala pa ring balita sa kanya. Buntong hininga. Sa lakas at pamamaraan ni Boss Terence, sigurado akong hindi pa siya patay. Nagtatago lang siya, sigurado. Sabi ni Hernan ng may pananalig. Tama, maswerteng tao si Boss Terence. Dahil hindi siya kayang patayin ng matandang sekta sa West Mountain noon, hindi magiging ganoon kadaling patayin siya mamaya. Randolph na tumango bilang pagsang-ayon. Sa tingin ko rin. Mula sa sinabi mo, Senior Brother Lurie, Boss Terence ay dapat na isang kilalang figure sa South Continent Sea area. Kung talagang namatay siya sa kamay ng matandang sekta ng West Mountain, tiyak nakakalat ang balita na parang apoy, at hindi ito magiging tahimik gaya ng ngayon. Kaya, walang balitang now ay hindi masamang balita para sa atin, ito ay magandang balita. Sabi ni Chengmin, sinusubukang humanap ng paraan palabas. Tama. Ngayong sinabi mo na, mas magaan ang pakiramdam ko. Siguradong magiging maayos si Junior Brother Linford. Tumango ang senior brother at bumaling kay Baron. Siya nga pala, Kuya Lurie, ngayong tapos na ang deadline para sa misyon, mag-isip tayo ng paraan para makonsela ang misyon ni Junior Brother Linford at Junior Sister Huang, para hindi na tayo mahirapan sa pagbabalik niya sa hinaharap. Well, that's good. Ilang beses ko nang nakilala si Mufan, ang panganay na senior brother na namamahala sa inner sect. Pupuntahan ko siya bukas at kakausapin.
Sa status ni Junior Brother Linford, hindi dapat maging problema. Tumango si Baron. Pagkatapos ng lahat, si Terence ang napiling disipulo ni Truett. Bagamat wala pang balita sa kanya ngayon, sa makinis at makinis na paraan ni Muffin sa paghawak ng mga bagay-bagay, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya sa maliit na bagay. Habang nag-uusap ang lahat, biglang bumukas ang pinto ng looban. Nag-iba agad ang ekspresyon ng lahat, at napatingin sila sa pinto at sabay-sabay na sumigaw, "Sino te?" Nako, hindi ko ine-expect na ganito pala kabuhay ang lugar. Ano ba ang palihim mong binabalak dito? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sinulyapan ng bagong dating ang karamihan at agad ng inisyan. Ang mukha ng taong ito ay ginintoang, at ang kanyang mga mata ay nakagawian na singkit sa isang manipis na linya. Paminsan-minsan, may mabangis na liwanag na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan, sinadya man o hindi, ay palaging naglalabas ng bakas ng nakakatakot na hangarin sa pagpatay, na ginagawang hindi nang ahas ang mga tao na madaling tumingin sa kanya. Kahit saan siya dumaan, patagilid ang tingin ng mga tao. Ang mga may kaunting masamang puso ay matatakot pa nga sa mismong lugar, lalo pa siyang direktang harapin. Matapos makita ng malinaw ang hitsura ng tao, biglang lumubog ang mga mukha ng lahat ng tao sa looban, lalo na ang kaawa-awang senior na kapatid at si Randolph. Tiningnan nila ang taong ito na may lungkot at apoy sa kanilang mga mata. Ang pangalan ng taong ito ay Delmar Monroe, at dati siyang bagong disipulo ng kanilang Green Cloud Pavilion. Siyempre, hindi na siya isa sa kanila. "Delmar, anong ginagawa mo dito?" Agad na sabi ng kahabag-habag na senior na may malamig na mukha. Bagamat siya ay isang tapat na tao, siya ang naging ikatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion sa loob ng isang taon. Medyo nalilinang niya ang aura ng isang superior. Bukod dito, galit na galit siya sa mukha nitong sibat ng kabayo. Bihira sa isang tapat na lalaking tulad niya ang galit na galit. "Anong ginagawa ko dito? Hindi man lang kita natanong kung anong ginagawa mo dito. Simula ngayon, akin na itong buong courtyard." Ngumisi si Delmar. Bilang isang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion na kakatapos lang ng pag-aaral, pumasok siya sa restricted area ng inner sect hindi dahil sa nawalan siya ng malay, kundi dahil siya ay tunay na tiwala at walang takot. Katulad ni Terence, itong Delmar Monroe ay ang bagong disipulong hari ngayong taon, mas malakas pa kay Terence noon. Ang kanyang pangalan ay kumalat sa buong tatlong pavilion, at siya ay lubos na iginagalang ng mga nakatataas sa pavilion. Siya na ngayon ang pag-asa ng kinabukasan ng pavilion. Si Terence ay nakagawa na ng lahat ng uri ng mga himala noon, at ang taong ito ay nakagawa ng lahat ng ito. Hindi lamang niya ito ginawa, ngunit ginawa niya ito ng mas mahusay kaysa kay Terence. Ilang araw na ang nakalipas, nag-sign up siya para sa kompetisyon sa panloob na sekta tulad ni Terence, at bilang isang baguhan, nalampasan niya ang kompetisyon at naging bagong hari ng mga baguhan. "Anong sinabi mo? Iyo ang bakura na ito. King Stinky Dog Fart." Biglang nagalit si Hernan, tinuro ang ilong ni Delmar at pinagalitan siya. Noong nakaraang taon, sila ni Chengmin ay naglilinang sa labas ng Green Cloud Pavilion. Hindi talaga sila pumunta sa welcoming na bagong pavilion, kaya wala silang masyadong interaksyon sa pavilion na ito. Bagamat narinig niya ang tungkol dito mula sa kanyang kaawa-awang nakatatandang kapatid at Randolph, hindi niya talaga ito isinapuso. Sa kanyang puso, si Terence ay isang natatanging pag-iral. Isang random na clown na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa ay gustong lampasan si Boss Terence. Baka may mali sa utak niya. Ngayon, nang ahas siyang pumunta sa lugar ni Rob Terence nang walang pagpipigil, lalo na sa harap ng lahat. Hindi na niya nakayanan. "I hate it when people point at me. Kapag ginawa mo ulit yun, papatayin kita." Tumingin si Delmar kay Hernan na may malamig na ekspresyon. Puno ng killing intent ang buong katawan niya, na para bang sisubog na talaga siya at papatay anumang oras. Ang pagbabawal ng pagpatay sa mga alagad ng tatlong pavilion ay wala sa kanyang paningin. "Ano? Patayin mo na ako."
Matagal ko nang narinig na mayabang ka at despot iko, pero hindi ko inaasahan na mas maganda pala talaga na makita ka ng personal kaysa marinig ang pangalan mo. Bakit hindi mo ako pinuntahan ngayon? Biglang tumawa si Hernan sa halip na magalit. Hindi lang niya ibinaba ang daliri, lalo pa siyang naging provocative. Masama talaga ang ugali niya. Kahit sino pa ang F*** King newcomer king, isa lang ang sagot niya, F** CQ. 4,577. Ang mapait na mukha na nakatatandang kapatid at Randolph ay nabigla nang makita ito. Mas galit sila sa Delmar na ito kaysa kay Hernan. Pagkatapos ng lahat, si Hernan ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa Delmar na ito. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay ang pangatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion, at ang isa ay ang senior brother ng bagong disciple manager. Halos isang buong taon na silang nakikipag-ugnayan kay Delmar. Ang ibang mga taong naruroon ay maaaring walang malinaw na ideya kung gaano kakilakilabot ang bagong dating na si Haring Delmar, ngunit ang dalawa sa kanila ay napakalinaw tungkol dito. Ang pag-promote ni Terence sa third pavilion master ay dapat na isang posisyon na may magandang kinabukasan sa unahan niya isang posisyon na hindi makuha ng maraming second generation cultivator na may matitibay na background. Dagdag pa, pinatakbo niya si Xiao, isang makapangyarihang katulong, kaya hindi kalabisan na sabihing wala siyang pag-aalala. Gayunpaman, sa katotohanan, ang dalawa sa kanila ay walang magandang taon. Sa halip, labis silang nagdusa. Maayos naman ang ibang mga newbie, pero ang problema ay itong Monroe bilang sibat. Hindi man lang siya napigilan ng mga ito, at binyo-bully pa sila ng baguhan na ito. Ito ay ang parehong sitwasyon kay Meng Juguang, na pinatay ni Terence. Kung tutusin, nakakahiyang sabihin ang ganitong bagay, kaya sa tuwing magkikita sila ni Baron, Hernan, Chengmin, at sa iba pa, maging ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid o Randolph, hindi nila sinasadyang binanggit ang bagay sa paggamit ng kabayo bilang sibat. Sa isip-isip nila, ayos lang sila hanggat kaya nilang magtiis hanggang sa makapasok sila sa Green Cloud Pavilion, pero hindi nila akalain na may biglang lalabas na eksena ngayon. Si Delmar ay talagang hindi isang normal na baguhan, mas malakas pa siya kaysa kay Terence noong una silang nagkita. Si Hernan ay hindi alam kung sino siya, at siya ay magiging isang malaking kawalan kung siya ay aatake sa kanya. Randolph at gustong bigyan ng babala ng miserableng senior si Hernan, ngunit huli na sila. Ikaw na mismo ang nagsabi. Dahil determinado kang mamatay, mahabagin kita at ihahatid kita. Tumingin siya kay Hernan na may kasamang pang-iinis. Pagkasabi niyon, parang wala siyang ginawang espesyal na galaw, pero biglang may pumutok sa ilalim ng paa niya. Lumawak ang bitek sa ibaba ng Hernan sa bilis na mahirap makita ng mata. Wala nang oras si Hernan para mag-react. Pakiramdam niya ay biglang nawala ng laman ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at diretsyong lumubog ang kanyang buong katawan, ang itaas na bahagi lang ng kanyang dibdib ang naiwan. Para naman sa ibabang bahagi ng katawan niya, natrap ito at hindi makagalaw. Kahit na ang pakikibaka ay isang labis na pag-asa. Nang makita ito ni Baron at ng iba pa, nagulat silang lahat, at hindi nila maitago ang kanilang pagkagulat. Bagamat si Hernan ay sumapi lamang sa outer sect sa maikling panahon, ang kanyang lakas ay hindi maituturing na mahina sa lahat ng outer sect na disciples ng Green Cloud Pavilion. Ngunit sa harap ng kabayong ito bilang sibat, ni isang galaw ay hindi niya napigilan. Ni hindi niya alam kung paano umatake ang kabilang partido. Masyadong nakakatakot. Bago pa makareact ang sinuman, si Monroe na parang siya ay isang sibat, ang kanyang figure ay kumislap at sa susunod na sandali ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Hernan, isang hakbang lang ang layo, nakatingin sa ibaba kay Hernan mula sa itaas. Kahit na sa sandaling ito, si Hernan ay pinananatili pa rin ang kanyang dating posture, itinuro ang kanyang daliri sa kanyang ilong. Sok. Balita ko follower ka rin pala ni Terence, bakit ang hina mo? Parang utusan, parang master, parang hindi naman ganoon ka-impress si Terence, ang tinaguri ang bagong dating na hari. Humanga si Truett sa kanya, pero parang nagkamali siya, ha. Walang pigil na tawa si Monroe. Siya ang bagong dating na hari ng bagong henerasyon, at si Terence ang bagong dating na hari ng nakaraang henerasyon.
Isang taon lang ang agwat nila, at pareho silang bagong dating sa pavilion. Hindi maiiwasan na may kumpara sila sa lahat ng aspeto. Sa kanyang puso, si Terence, na hindi pa niya nakikilala, ay naapakan na niya ng hindi mabilang na beses. Kung hindi siya magugugol ng labis na pagsisikap na basagin ang lahat ng tinatawag na mga record ni Terence. Kung hindi dahil sa katotohanang wala siyang pagkakataon na labanan si Terence ng harapan, matagal na niyang hinamon si Terence. Bagamat hindi niya mahanap si Terence ng personal, mayroong isang tagasunod ni Terence, si Hernan, na lumapit sa kanya upang maghanap ng gulo. Siyempre, hindi siya magiging magalang. Ang utot ng nanay mo. Dalawa lang ang nakatanggap ng papuri ng Pavilion Master Salter, Julius at Boss Terence. Ang isang tulad mo ay hindi man lang qualified na purihin ng Pavilion Master Salter. Panlilin lang sa sarili. Bagamat nakakulong si Hernan at hindi na makagalaw, imposibleng aminin niya ang pagkatalo ng ganito maliban kung sumisikat ang araw mula sa kanluran. Anong sabi mo? Bumagsak ang mukha ng mayabang na si Delmar nang marinig niya ito. Akala niya ay mas mataas siya kay Terence sa bawat aspeto, ngunit marami pa rin ang sumusuporta sa teorya ni Terence ang dahilan ay ang Truett. Nakuha niya ang pag-aproba ni Truett noon, kaya natural lang na siya ay kilalanin bilang pangalawang Julius. Siya ay mas malakas kaysa kay Terence sa bawat aspeto, at kahit na matapos ang lahat ng mga kompetisyon sa loob ng sekta, hindi pa rin niya nakuha ang pag-aproba ni Truett. Ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ito ang tanging bagay na mas mababa siya kay Terence, at ito ay isang paksa na ayaw niyang pag-usapan ng sinuman. Ngayong si Hernan ay nagsasalita tungkol dito sa harap niya, ito ay walang pinagkaiba sa paglalantad ng kanyang mga galos sa publiko. Siya ay inaapakan, gayunpaman ay naglakas loob pa rin siyang maging mayabang. Naisip niya ba talaga na hindi siya naglakas loob na pumatay? Sabi ko maasim na ubas ka kasi hindi mo makakain. Bakit? Natama na ako. Ha. Tumawa ng malakas si Hernan, na para bang hindi niya inilagay ang kabayong ito sa kanyang mga mata. Kahit na siya ay kontrolado, maaari siyang tumawa at mapagalitan ayon sa gusto niya. Sa gilid, si Beren at ang mapait na nakatatandang kapatid na lalaki ay lihim na nagpalakpakan para sa walang humpay na espiritu ni Hernan, ngunit sa parehong oras, hindi nila maiwasan ang pagpawis ng malamig para sa kanya. Ngayong ang buhay ni Hernan ay nasa kamay ng isang Mama Merrill, kapag siya ay nabaliw, wala na silang panahon para iligtas siya, at ang mga kahihinatnin ay hindi maiisip. Totoong may mahigpit na alituntunin ang tatlong malalaking pavilion tungkol sa mga pag-aaway ng mga disipulo. Maliban kung ito ay isang pampublikong labanan, ang pagpatay sa isa't isa ay ganap na hindi pinapayagan. Ang mga lalabag sa mga alituntunin ay mabigat na parusahan. Kung talagang pinatay niya si Hernan sa sobrang galit, kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga. Gayunpaman, isa na siyang henyo ngayon na lubos na iginagalang ng mga nakatataas na echelon ng Green Cloud Pavilion. Kahit na hindi maliit ang presyong kailangan niyang bayaran, hindi ito magiging mabigat na hindi katanggap-tanggap. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ni Delmar. Nanlamig ang kanyang mga mata nang bigla niyang tinapakan ang kamay ni Hernan. Nakaturo sa kanya ang kamay na ito simula nang pumasok siya sa kwarto. Ang sino mang maglakas loob na hamanin ang kanyang ilalim na linya ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Katsawa! Isang tunog ng pagkabasag ng buto sa anit ang narinig. Ang mukha ni Hernan ay biglang namutla, at ang kanyang bibig ay biglang sumipsip ng malamig na hininga. Bumuhos ang malamig na pawis na parang ulan, ngunit hindi siya gumawa ng ingay mula simula hanggang wakas. Nagbago ang mga ekspresyon ni Beren at ng iba pa, at hindi nila maiwasang gustong umatake. 4,578. Masasabi ng lahat na ngayon lang nawala ng 2 daliri si Hernan, o higit pa. Iilang daliri mo lang ang nabali. Maliit na parusa lang ito para sa iyo. Sino ba ang nagtanong sa iyo na maging mayabang at walang galang sa akin, ang bagong dating na hari? Ha. Tumawa ng walang konsensya si Monroe habang patuloy na dinudurog ang mga daliri ni Hernan gamit ang kanyang paa.
Hindi siya gumamit ng anumang totoong chi. Gagamitin niya itong ordinaryong paraan para pahirapan si Hernan hanggang sa bumagsak. Gayunpaman, ang pagganap ni Hernan ay lubos na nabigo sa kanya. Kahit gaano pa kahirap ang sakit ng kanyang daliri, ang lalaking ito ay hindi man lang gumawa ng ingay, at malamig na tumingin kay Monroe bilang isang baril. Agad na kumalat si Beren at ang iba pa at pinalibutan si Hernan. Kung hindi dahil sa tinatapakan niya si Hernan, aatake na sila. Lahat sila ay nasa panig ni Terence, at sila ay pinagsama-sama sa mabuti o masama. Hindi lang sila tatabi at panoorin si Hernan na mamatay. Wow! Hindi ko inaasahan na magiging matigas kang tao. Kagiliw-giliw. Hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang mapag-imbot na si Beren at ang iba pa. Naglagay siya ng cat and mouse expression kay Hernan at tumingin sa kanya ng may labis na interes. Sa totoo lang hindi ako gaanong uhaw sa dugo. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo at aminin mo ang iyong pagkakamali ngayon, at taos-pusong tawagin akong, Lolo, baka iligtas ko ang iyong buhay kung ako ay masaya, upang hindi sabihin ng mga tao na hindi kita binigyan ng pagkakataong saktan ang mga kapwa ko disipulo. Magbibilang ako ng 3, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, huwag mo akong sisihin. Lolo ang tawag mo. So, parang ready ka na sumama sa Quail family namin. Ha. Sayang naman at masyadong mataas ang threshold ng Quail family namin. Tao lang ang tinatanggap namin at hindi aso. I'm afraid you won't have the chance. Tumawa si Hernan at hindi niya pinakialaman ang banta ng kabilang partido. Sa karakter niyang mainitin ang dugo, kakaiba kung matatakot siya sa ganitong banta. Naging malamig ang ekspresyon ni Delmar, at agad siyang humakbang ng mas malakas. Hindi na siya nag-abalang makipagtalo kay Hernan at agad na nagsimulang magbilang. Natigilan si Beren at ang iba pa nang bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanilang katawan. Kung hahayaan nilang mamatay si Hernan sa ilalim ng kanilang mga ilong, paano nila haharapin si Terence sa hinaharap? Sa sandaling ito, iisa lang ang nasa isip ng lahat. Anong kalokohan *T bagong dating na hari? Hanggat naglakas loob siyang patayin si Hernan Quail, papatayin nila ang bastard na ito sa lugar kahit na kailangan nilang ipagsapalaran na maparusahan sila ng Green Cloud Pavilion. 2. Nagpatuloy siya sa pagbibilang habang sinusulyapan ang mga tao na may bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Sa mahigpit na pagsasalita, ang lakas ng mga taong ito ay hindi mahina sa mga disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, kung nais nilang labanan siya sa isang mahinang lakas, ito ay isang panaginip lamang ng isang hanggal. Kung sino man ang nang-ahas na salakayin siya, wala siyang pakialam na pumatay pa ng ilang tao ngayon. Maaari rin niyang patayin ang buong grupo ni Terence at tingnan kung sino ang maglalakas loob na magsasabing hindi siya kasing galing ni Terence. 3. Tinulungan na kitang magbilang, kung gusto mong pumatay ka dali, huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito, nakakainis na tong matandang to. Naiinis na sabi ni Hernan. Ngayong tinatapakan na siya, wala na siyang kakayahang lumaban. Kung ibang tao, baka natakot sila sa sitwasyon. Sa kasamaang palad siya, si Hernan, ay hindi kailanman marunong sumulat ng salitang, kamatayan. Mamamatay lang siya, kaya ano ang dapat ikatakot? Hindi ka talaga natatakot sa kamatayan. Saka ko natutuperin ang wish mo. Ang mga mata ni Delmar ay puno ng layuning pumatay, at papatayin na sana niya si Hernan. Sa sandaling ito, ang buhay ni Hernan Quail ay nasa kanyang mga kamay, at kung siya ay nabuhay o namatay ay ganap na nasa kanyang mga kamay. Hindi na niya kailangan pang igalaw ang kanyang mga daliri, at isang pagsabog lang ni Zinchi ay masisiguro na ni Hernan na hindi napatay. Huwag kang maglakas loob. Hindi si Hernan ang nagsabi nito, ngunit si Beren, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, Randolph, at si Chengmin na sabay-sabay na umungal. Gaano man sila kaingat, wala silang ibang pagpipilian kundi kumilos. Hindi lang nila kayang panoorin si Hernan na pinatay ni Delmar. Kung hindi nila siya mapipigilan, maaari lamang nilang piliin na hayaang mamatay si Delmar kasama niya upang ipaghiganti si Hernan. Kung hindi, paano nila magagawang harapin si Terence?
Ang layunin ng pagpatay sa 4 na tao ay biglang tumaas, at sila ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa 4 na direksyon sa parehong oras. Kumpol ka lang ng manok at aso. How dare you be so presumptuous in front of me? Si Delmar ay hindi man lang tumingin sa kanilang 4, at ang kanyang tingin kay Hernan sa kanyang paanan ay naging mas mabangis. Para bang si Beren at ang 3 pa ay talagang hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon, at wala man lang halaga sa pagtingin sa kanila. Nang makita ang walang takot na ugali ni Delmar, agad na nakaramdam ng pag-aalala si Beren at ang 3 pa sa halip na matuwa, at lahat sila ay walang pag-aalinlangan na ginamit ang kanilang pinakamalakas na mga hakbang sa pagpatay. Bagamat tiyak na isang magandang bagay para sa kanila na minamaliit ng kabilang partido ang kalaban, ganoon ba talaga? Nangyari lang ang sumunod na nangyari para ipaliwanag kung bakit napakadiin ni Delmar sa lahat. Walang ibang dahilan. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Sila ay hindi sa parehong antas sa lahat. Gamit ang parehong paraan tulad noong nakipag-usap siya kay Hernan, 4 na bitek ang biglang lumitaw sa ilalim ng mga paan ni Delmar, at sa bilis na mahirap makita sa mata, agad siyang nagpakita sa ilalim ng 4 na grupo ni Beren. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ayaw niyang mahuli sila. Isang napakatalim na spike ang bumaril mula sa mga bitek sa lupa, at walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Walang hindi masisira, ang bilis lamang ang hindi masisira. Gayunpaman, ang 4 na matutulis na spike na ginamit upang harapin si Beren at ang iba pa ay nabuo mula sa sobrang puro zinki. Kasabay nito, nagtataglay sila ng nakakatakot na tigas at nakakatakot na bilis. Ito ay isang pamamaraan na talagang ginawa para sa pagpatay. Hindi lamang ito lubos na nakatago at biglaan, ito rin ay lubhang epektibo. Walang exception, sabay na tinamaan ng matutulis na spike si Beren at ang 3 pa. Bagamat hindi nila ito maiiwasan sa oras, buti na lang at hindi ordinaryong tao sina Beren, Xiao, at Chengmin. Kahit na ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa kabilang partido, ang kanilang mga reaksyon ay itinuturing pa rin na mabilis. Nang matamaan sila ng mga spike, naiwasan nilang tamaan ang kanilang vital parts. Gayunpaman, ang isang malaking piraso ng balat at laman ay natanggal sa kanilang mga katawan ng sabay-sabay, at ang dugo ay tumutulo mula sa kanila. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Kung ihahambing, ang kawawang nakatatandang kapatid na lalaki, na hindi gaanong talento, ay hindi gaanong pinalad. Sa isang namamaos na sigaw, ang mga matutulis na spike ay tumago sa kanyang kanang hita ng walang anumang pagtutol. Ang kanyang buong katawan ay umangat, at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan habang siya ay nakabitin ng patiwarik sa hangin. Dahil sa matinding sakit, nagpumiglas siya. Dahil sa kanyang pakikibaka, ang mga spike ay lumubog ng mas malalim, at ang sakit ay naging mas masakit. Lahat ng naruroon ay nabigla sa tagpong ito at hindi makagalaw. Nakalimutan pa nila ang tungkol sa kanilang sariling mga pinsala. Ang mga spike ay matalim sa itaas at malawak sa ibaba. Kung patuloy na magpupumiglas ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, ang sugat sa kanyang hita ay lalo lamang lumaki. Sa huli, mabali ang buong kanang paa niya. Senior Kuya Kurt. Si Hernan, na naapakan ng kabayo na parang baril, ay galit na malapit nang sumabog ang kanyang mga mata. 4,579. Sa palagay ni Hernan, hindi mahalaga kung siya ay namatay, ngunit kung pinatay niya ang kanyang nakatatandang kapatid at iba pa dahil sa kanya, mabubuhay siya sa anino ng pagkakasala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kahit na makaligtas siya ngayon. Duguan ang mga mata ni Hernan, at kinagat niya ang binti ng kabayo na parang nabaliw. Kahit alam niyang naka-leather boots ang kanyang kalaban, at kahit alam niyang hindi niya kayang saktan ang kanyang kalaban, wala siyang pakialam. Ito ang tanging counter-attack na maaari niyang gawin sa sandaling ito. Basta't maiparamdam niya ang sakit sa kanyang kalaban, sapat na. Kung may pasok niya ang kanyang leather boots at kagatin ang kalahati ng paa ng kanyang kalaban bago siya mamatay, it would be a great deal. Beren, Randolph, at Chengmin ay walang pakialam sa kahit ano pa. Agad nilang sinugod ang kanilang nakatatandang kapatid at pinatayo ito bago mabali ang buong kanang binti.
Kung hindi, kung ang kanyang kanang binti ay ganap na nabali, kahit na sila ay makaligtas ngayon, sila ay ganap na magiging kapansanan sa hinaharap, isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ha 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 ha. So this is that Terence's follower. Ang daming motley, parang may problema sa paningin niya o sa sarili niyang problema. Birds of a feather flock together. Tiningnan ni Delmar ang nakakahiyang kalagayan ng mga tao mula sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya piniling patayin agad ang mga ito, bagkus ay tumawa siya ng malakas. Simula nang pumasok siya sa bulwagan, sapat na ang maalamat na mga nagawa ni Terence para damyugo ang kanyang mga tainga. Kung hindi dahil sa kawalan ni Terence, hinamon na sana niya si Terence na makipaglaban, para makita ng mundo kung sino ang pinakamalakas na bagong dating na hari. Ngunit dahil hindi niya mahanap ang tunay na amo, hindi masamang ideya na ilabas ang kanyang galit sa mga kampa ni Terence. Matagal na niyang gustong gawin ang ganito, pero wala lang siyang tamang pagkakataon. Ngayon na ang mga taong ito ay lumapit sa kanya sa kanilang sarili, ito ay perpekto. Sa harap ng mga mata ng lahat na nagbubuga ng apoy, at ang kanilang mga galit na ekspresyon na tila gustong lumunin siya ng buhay, si Delmar ay walang pakialam. Sa halip, tumawa siya ng may labis na interes at sinabing, huwag kang masyadong kabahan. Nasabi ko na noon na bagamat marami na akong napatay na tao, hindi naman ako ganoong mamamatay tao. Huwag kang mag-alala, good mood ako ngayon at hindi kita papatayin. Gayunpaman, pahihirapan ko kayong lahat hanggang sa ma-disable kayo. Kapag bumalik ang Terence na iyon, mag-e-enjoy ako sa ekspresyon niya, ha 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 ha. Ikaw. Galit na galit ang lahat kaya nagngangalit ang mga ngipin. Sila ay mas marami, ngunit wala silang paraan upang harapin ang kabayong ito. Ngayon pa lang, malinaw na nilang nakilala ang lakas ng isa't isa. Pabayaan na lang ang iilan sa kanila, kahit doble pa ang bilang ng mga tao, siguradong hindi sila makakapareha ng kabayong ito. Sa kanila, si Beren ang pinakamakapangyarihan, ngunit hindi pa rin siya kalaban sa kabilang partido. Kung tungkol kay Randolph at ang iba pang mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, sila ay mas mahina, dahil ang kalaban ay isang bagong dating na eksperto sa Soul Stage. Ang bagong dating ng Green Cloud Pavilion na kakapasok lang sa pavilion sa loob ng isang taon ay talagang isang marangal na orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol. Ang ganitong bagay ay masasabing nagpabagsak sa pananaw ng bawat isa sa paglilinang at buhay. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na nakumpirma sa publiko sa panahon ng kompetisyon sa panloob na sekta hindi pa matagal na ang nakalipas. Ito ay ganap na totoo. Kung hindi ito ang kaso, imposibleng durugin at walisin ni Delmar hanggang sa kompetisyon sa loob ng sekta. Kahit na sa huli, nang harapin niya ang pinakasikat na eksperto ng inner sect ng Soaring Pavilion sa Great Circle ng Jeodan Stage, madali pa rin siyang napatay sa isang segundo. Ang lakas ng isang nascent soul stage expert ay walang alinlangan na ipinakita. Noon daw ay gulat at tulala ang lahat ng nasa venue. Sa buong panahon ng insenso, walang nagsalita. Bagamat ang mga nakarating na sa orihinal na yugto ng sanggol ay hindi papayagang lumahok sa kompetisyon sa panloob na sekta, ito ay para lamang sa mga opisyal na alagad ng panloob na sekta. Si Delmar ay baguhan lamang noong panahong iyon, kaya natural na hindi siya pinapayagang makilahok. Nagkatinginan ng kaawa-awang senior brother at Randolph, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng magawa. Hindi nakakaiba sa kanila ang eksenang nasa harapan nila dahil maraming beses na nilang naranasan. Sa lahat ng mga taong naroroon, si Beren ay nagulat lamang sa mga nakatataas o nagtanim ng hiwalay mula noong siya ay bumalik mula sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Siya ay nagkaroon ng napakakaunting pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Si Chengmin at Hernan ay parehong nasa panlabas na pavilion, at sila ay masigasig din sa kanilang paglilinang at bihirang isangkot ang kanilang mga sarili sa mga panlabas na gawain. Silang dalawa lang ang may pinakamaraming pakikipag-ugnayan sa taong ito, at sila lang ang tunay na nakakaalam kung gaano kaitikot ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa katunayan, noong unang sumali sa pavilion ang Delmar na ito, hindi siya gaanong naiiba sa iba pang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, maliban sa kanyang medyo tusok na personalidad.
Ang kanyang paunang lakas ay nasa malaking bilog lamang ng klase ng langit, at kadalasan ay wala siyang ginagawang kakaiba. Ngunit pagkatapos, sa ilang kadahilanan, ang taong ito ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na ang kanyang lakas ay tumaas sa loob lamang ng isang gabi, mula sa orihinal na hindi kilalang kumpletong klase sa langit hanggang sa mataas at makapangyarihang kumpletong gininto ang core. Pagkatapos nito, naging eksperto siya sa nascent soul. Ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita o narinig noon. Si Terence ay isa ng kakaiba sa mga mata ng lahat, nag-level up ng napakabilis na nagpatayo ng kanilang mga balahibo, ngunit kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin siya sa pag-level up ng hakbang-hakbang. Kahit anong gulat nila ay kaya pa rin nilang tanggapin. Sa karamihan, sasabihin nila na ito ay ang agwat sa pagitan ng isang henyo at isang normal na tao. Gayunpaman, ito ay naiiba. Mula sa ganap na pagkumpleto ng Sky Class hanggang sa mataas at makapangyarihang nascent soul stage, ang buong proseso ay tumagal lamang ng isang gabi, at masasabing wala talagang palatandaan. Katanggap-tanggap pa rin na mag-level up ng 3 antas sa isang gabi, ngunit mula sa ganap na paglilinang ng Sky Class hanggang sa orihinal na antas, iyon ay 3 malalaking kaharian. Ito ay hindi tungkol sa paninigarilyo ng mga ninuno, isa lamang itong pagsabog ng ulap ng kabute. Anumang bagay na tila hindi makatwiran ay dapat na may makatwirang paliwanag sa likod nito. Matapos tumakbo ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Xiao ay nabigla sa eksenang ito, mabilis silang nakahanap ng makatwirang paliwanag tulad ng iba. Iyon ay, mula sa simula, ang taong ito, si Delmar, ay isang master ng nascent soul stage. It's just that he had been hiding his strength for some reason. Ito ang kinikilala ng publiko na makatwirang paliwanag, ngunit si Delmar mismo ay hindi nagkomento dito. Hindi niya inamin, pero hindi rin niya itinanggi, kaya kinuha na ito bilang tacit consent. Kung si Delmar ay hindi mismo nagsabi nito, kung gayon walang tunay na paliwanag para dito. Ang bawat isa ay nag-iisip tungkol sa motibo ng taong ito upang itago ang kanyang lakas, ngunit sa huli, ito ay haka-haka lamang. Gayunpaman, noong gabing si Delmar ay sumulong mula sa Heaven Class na ganap na nakumpleto tungo sa nabubuong Soul Stage, natuklasan ng miserableng Senior Brother at Randolph ang isang hindi inaasahan at kakaibang bagay. Sa isang gabi lang, ilang mga disipulo ng 3 malalaking pavilion ang tumataas na Sky Pavilion, ang malalim na Sekretong Pavilion, at ang Green Cloud Pavilion ay namatay ng sabay-sabay. Ang kabuuang bilang ng mga namatay ay 15, at bawat isa sa kanila ay hindi mahina. Ang ilan sa kanila ay kahit na ang mga panloob na pangunahing disipulo na itinuturing na pag-asa ng tagumpay. 4,580. Sa ibabaw, walang tiyak na koneksyon sa pagitan ng dalawang insidenteng ito. Gayunpaman, dahil ang oras ng paglitaw ay masyadong malapit, ang sinumang normal na tao ay masusumpungan ito na kainahinala. Kaya naman, pagkatapos na mataranta ang kaawa-awang Senior Brother at si Randolph, agad nilang iniulat ang sitwasyon sa Law Enforcement Hall at hinayaan ang mga eksperto ng Law Enforcement Hall na personal na makialam at mag-imbestiga. Mabilis na kumilos ang Law Enforcement Hall. Halos sa sandaling matanggap nila ang ulat, kinuha nila ang taong nakakuha ng maraming atensyon para sa imbestigasyon. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatuloy ang imbestigasyon sa loob ng kalahating buwan nang hindi nagbibigay ng partikular na resulta. Sa huli, ginawa ni Julius Gray, ang master ng Law Enforcement Hall, ang pinal na desisyon. Sinabi niya na ang 15 disipulo ng 3 pavilion ay namatay sa isang kakaibang emerhensya na hindi pa nakikita noon. Ang pinagmulan ng emergency ay kailangang kumpirmahin pa sa Alchemy Hall. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa Delmar. Itinatago lamang ni Delmar ang kanyang lakas. Maliban doon, wala siyang nilabag na mga patakaran. Ito ang huling conclusion ni Julius, kaya walang duda tungkol dito. Kahit na ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Randolph ay nararamdaman pa rin na ito ay medyo kakaiba, hindi sila naglakas loob na tanungin ito. Kaya naman, matapos makulong sa Law Enforcement Hall sa loob ng kalahating buwan, sa wakas ay nakatakas silang hindi nasaktan. Tapos na ang usapin ng ganoon lang.
Ngunit mula noon, binago ni Delmar ang kanyang dating hindi kilalang saloobin at nagsimulang maging labis na mapagmataas at ginawa ang lahat ng gusto niya. Bilang isang hindi pa nagagawang bagong sumisibol na soul stage cultivator, isang hanggal lang ang pangarap na kontrolin siya gamit lamang ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at si Randolph's Foundation Establishment Stage Strength. Ang pangatlong Pavilion Master ng Welcoming na bagong Pavilion at ang senior na disipulo ng Green Cloud Pavilion ay parehong hindi na-control si Delmar, ang bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Sa kabaligtaran, nagtanim pa siya ng sama ng loob kay Delmar sa pag-uulat sa kanya sa Pavilion Master. Paulit-ulit siyang binubuli ni Delmar, dahilan para mapahiya siya sa publiko. Para naman sa iba pang matataas na echelon ng malugod na bagong pavilion, kabilang ang Pavilion Master na si Yun Feng, lahat sila ay pumikit sa bagay na ito, walang pakialam. Kung kahit ang mga upper echelon ng Welcoming Pavilion ay may ganoong saloobin, hindi na kailangang banggitin pa ang Green Cloud Pavilion. Kung ito man ay ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid o si Randolph, ang tanging suportado nila ay si Terence. Ngayong wala si Terence, wala man lang silang pangunahing suporta sa loob ng Green Cloud Pavilion. Hindi lamang ang mga upper echelon ng Green Cloud Pavilion ay hindi manindigan para sa kanila, ngunit sila ay pupurihin pa sila na parang sila ay spears. Lahat sila ay tumayo laban sa kanila. Ang ganitong uri ng pag-uugali ang naging hari sa kanya ng mga bagong disipulo, lalo na pagkatapos na laktawan ni Terence ang kompetisyon sa panlabas na sekta at nagningning sa kompetisyon ng panloob na sekta. Sinasabing ang mga nakatataas na echelon ng Green Cloud Pavilion ay nagpasya na si Delmar ang kanilang pag-asa sa hinaharap, at pinaplano pa nilang gawin siyang kahalili ng pavilion. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kabilang partido ay isang nascent soul stage expert. Sa mga tuntunin ng katayuan, ang kabilang partido ay ang kahalili ng Green Cloud Pavilion. Kahit sino sa kanila ang kaharap nila, malayo pa ang mga ito para makipagkompetensya sa kanya. Ito ay malinaw na sila ay nahulog sa isang ganap na isang panig na sitwasyon. Si Beren at ang iba ay walang paraan upang harapin ito, maaari lamang nilang tanggapin ang pambubugbog. Pagtingin nyo guys, parang tanggap nyo na lahat ang kapalaran nyo ha. Si Delmar ay sumulyap sa karamihan at minisyon, nakakatamad. Akala ko may backbone man lang kayo. Hindi ko ine-expect na ganyan kakatak. O sa tingin mo papakawalan kita? How, huwag kang masyadong knave. Dahil sinabi ko na pipilitin ko kayong lahat ngayon, hindi na ako magpipigil. Maaari rin akong magsimula sa nasa ilalim ng aking mga paa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Delmar ay nagbigay ng kaunting puwersa sa kanyang paa, at agad na narinig ng lahat ang pamilyar na tunog ng pag-crack ng buto na nagpang-inig muli sa kanilang mga anit. Hindi alam kung aling daliri ng kamay ni Quail Hong ang buo pa rin. Malamang nawala ni isang daliri ang natira. Naramdaman ang hindi makataong sakit na dumiretso sa kanyang ulo, agad na namula ang mukha ni Hernan, at ang kanyang asul na mga ugat ay biglang tumatalon. Gayunpaman, nagngangalit siya at hindi gumawa ng ingay. Ang kanyang dugong mga mata ay nakatitig sa kabayo na para bang ito ay isang baril, at salita sa bawat salita, pinisil-pisil niya ang mga butas ng kanyang mga ngipin, babayaran mo ang presyo. Siguradong babayaran niya ang halaga. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, ibabalik ko ito sa iyo ng 1,000 beses sa hinaharap. Naku, natatakot ako. Si Delmar ay nagpanggap na natatakot, pagkatapos ay tumawa ng malakas, mukhang mali ang sinabi ko ngayon lang. Hindi ko dapat sinabi na boring kayo, pero sobrang nakaka-interes kayo. Hindi kita papatayin ngayon, kahit anong pilit mo sa akin ay walang kwenta. Gayunpaman, isa-isa kong pilayin ang iyong mga meridian. Gusto kong makita kung paano kayo nagplano ng mga lumpo na maghayganti sa akin sa hinaharap, ha. Sa sandaling ito, Randolph at si Chengmin, na nasa hindi kalayuan, ay biglang naglunsad ng isang pag-atake sa parehong oras. Ang kanilang bilis ay agad na tumaas sa sukdulan, at hindi sila mukhang malubhang nasugatan sa pamamagitan ng Earth Spike. Kapag ang mga meridian ng magsasaka ay nawasak, siya ay magiging ganap na basura. Mas gugustuhin nilang lumaban hanggang kamatayan kaysa panoorin ang Hernan na maging isang basura, at mas ayaw nilang maging isang basura sa kanilang sarili.
Hinahanap mo si kamatayan. Ang mga mata ni Delmar ay puno ng layuning pumatay. Bagamat sinabi niyang ayaw niyang pumatay ng sinuman, kung ang mga hamak na parang langgam na ito ay gustong manligaw ng kamatayan, tiyak na hindi siya magpapakita ng awa. Nakapatay lamang siya ng ilang di mahalagang alagad ng sekta. Sa kanyang mga mata, hindi sila katumbas ng isang umutot. Ang Earth Spike kanina ay isang pagkukunwari lamang. Sa sandaling gusto na niyang pumatay, walang sino mang naruroon ang makakatakas. Ngayon, balak niyang magsimula ng patayan. Sa isang pag-iisip, gagamitin na ni Delmar ang kanyang killer move. Randolph at ang mga diskarte sa paggalaw ni Chengmin ay napakabilis na sa mata ng mga ordinaryong tao, ngunit sa mga mata ng isang bagong dating na eksperto sa soul stage na tulad niya, sila ay kasing bagal ng pagong na gumagapang, napakahina na kahit isang suntok ay hindi nila nakayanan. Randolph at ang mga puso ni Chengmin ay agad na napuno ng mga babaalang palatandaan, ngunit hindi sila huminto sa kanilang mga paggalaw at nagpatuloy sa pagpindot pasulong. Paano hindi masasaksak ang isang tao sa underworld? Ano ang dapat katakutin kahit na sila ay mamatay? Baron, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid, at ang mga mata ni Hernan ay bumulwak ng dugo nang makita nila ang eksenang ito. Nang malapit nang mamatay ang dalawa, biglang umihip ang mahinang hangin sa buong field, at biglang lumitaw ang isang figure ng walang anumang babala. Ang pagpatay sa mga tao ay isang bagay lang ng pagtango ng ulo. Wala kang hinaing o galit sa kanila, kaya bakit kailangan pangguluhin ni Junior Brother Monroe ang kanyang sarili? Natigilan ang lahat. Maging si Delmar ay bahagyang naningkit ang mga mata nang makita ang taong ito. Ang taong ito ay ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng Inner Sect Manager ng Green Cloud Pavilion, si Mufan. Sa namumuong lakas ng kaluluwa ni Delmar, kaya niyang pretuhin ang sinumang naruroon bilang damo at papatayin o pilayin sila sa kalooban. Ngunit nang kaharap si Mufan, kahit siya ay kailangang pigilan ang kanyang sarili, hindi lamang dahil ang kabilang partido ay ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng tagapangasiwa ng panloob na sekta, kundi pati na rin dahil ang kabilang partido ay nasa nascent soul stage, mas malakas pa sa kanya. Senior Kuya Mufan, itong mga taong ito ay nagtipon-tipon sa looban ko ng walang pahintulot. Hindi ko alam kung ano ang kanilang binabalak. Hindi ba dapat natin silang parusahan? Bahagyang nagulat si Delmar, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal at ginisyan si Baron at ang iba pa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.